pakawala ng China? Bakit minahal ng mga taga-lugar niya? Bakit binoto ng taga-lugar niya? 'Di ba? Ganyan kasi ang laro ng politika. Lalo na yung mga durobo sa kaba ng bayan. Ginawan ito ng istorya. Ito yung gimmick hanggang sa ano. Tanyo? Hanggang ngayon yung kwento ni Alice Guho ipapasok na naman dito. Kasi alam nyo bakit? Malakas ang istorya ni Alice Guho. Malakas ang kwento pagdating sa hearing. Maraming nanonood. Ngayon, idadivert na naman nila. Sabi lang nila, on limited matters of concern. Kaya, limited lang, hindi naman lahat. Kaya nakita ko, una, pag pumasok ang warrant of arrest mula sa ICC, posibleng ibigay ito through the Interpol at makakarating ito sa Pilipinas. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Yes, oo. Talagang talagang ang sabi nga natin mukhang na-hostage na yung 3 complaints doon sa Office ni Secretary General. Talagang well hindi naman siyempre kasalanan niya ni Secretary General, no. Baka yan din ay merong direksyon mula sa leadership ng House of Representatives. Kaya sabi nga namin, Yes. Magandang morning sa atin lahat, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pilit nilang nililihis ang usapin sa BICAM na ito. Ngayon, pinasok nila yung ICC, pinasok nila yung hearing ng mga yung mga lumang hearing, panibago. 'Di ba? Meron na naman silang mga hearing na bago. Imbis na dapat pag-usapan dito, yung BICAM, nalilihis na ngayon ang usapin. Ito, tignan nyo yung bahayag dito o video ni Robin. Ang sabi dito, nabutata si Ontiveros, Alice Guho, hinamon ang imbestigahan din ang BICAM. Isipin nyo ito yung bago nilang pakwela. Tignan natin kung ano yung mensahe rito. Samantala, ang pag-amin ni Kimbulot, si Kimbulot, umamin na ho na merong ang blanco. Tapos, ang pag-amin niya na merong blanco, nauna naman daw yun. Mamaya siya na ho magpapaliwanag dyan. Pero bakit ganun? Diba? Bakit nilagyan nyo ng blanco tapos eto ho, pananaw ko lang ho at opinion ng ating kababayan. Kayo, anong opinion nyo? Para sa inyo. Ako, opinion ko dito meron ng milagro dito Ngayon, ang tanong dito, mapapanagot ba yung gumawa ng milagro? Sino-sino ba ang gumawa ng milagro? Yan ang mga katanungan ng ating kababayan. Pero bago natin simulan natin talakayan ang aksyon, isang like, isang share, at isang subscribe. All good stuff po tayo dyan. Kaya share yung video at i-like. At ito na. Ano bang usapin dito? Ipasok mo nga dyan, Robin. And Mayor Alice Guo is back with the ban. Matapos siyang batikusin, ipahiya ang kanyang pagkatao. Yan, di ba? Ontiveros sa Senado, nagbabalik ang isang Mayor Alice Guo with revenge. Nagsasalita at nag-iingay na si Mayor Alice Guo. May patutsada at hamon si Mayor Guo. Kung talagang pro-Filipino si Risa Ontiveros, ay dapat din daw imbestigahan ni Ontiveros ang BICAM o GAA blank entries. Gaya ng pag-iimbestigahan. Tama yan, Miss Alice Guho. Tama yung ginawa mo. Dito, eto lang opinion ko to. Pero may pakiwari ako, may pakiramdam ako Si Alice Guho, ito ho ay malakas sa Pampanga. Mahal ho ito ng taong bayan. Hindi ko sa pag-ano parang yung simpatya ng tao nasa kanya Ngayon, dahil sa hindi siya matatalo sa eleksyon, dahil napakabait, ginawan lang ito ng istorya Kung mapapansin nyo ngayon yung mga kaso ni Alice Guho na sinasampa ay unti-unting nawawala, nabablanko, nadidismiss. So meron tatakbong mayor dyan sa lugar ni Alice Guho na merong connection dito sa mga bakulaw. Malakas ang kapit sa bakulaw. Kaya siguro, nagawa ng animalya at mapatalsik ito sa pwesto.
Ngayon, tama lang yung ginagawa niya, nangalampag din siya at nag-ingay din siya, sabi ni Aling Ledesma. Oo, questionin mo rin kasi, di ba, kayong mga senador, dapat kayo, imbestigahan nyo rin yung BICAM. Ano ginagawa nyo? Umugong na nga yung issue eh. Meron na nga umamin, mga kongresista, tapos kayo nga. Tama yung ginawa mo, Miss Alice Guo. Hindi siya kinakampihan ko si Miss Alice Guo. Hayaan natin ang korte magsabi kung may kasalanan nga itong si Mayora. Isipin nyo. Hay nako. Tapos sasabihin nila, pakawala ng China. Bakit minahal ng mga taga-lugar niya? Bakit binoto ng taga-lugar niya? Diba? Ganyan kasi ang laro ng politika. Lalo na yung mga durobo sa kaba ng bayan. Ginawan ito ng istorya. Ito yung gimmick, hanggang sa ano. Tanyo? Hanggang ngayon, yung kwento ni Alice Guo, ipapasok na naman dito. Kasi, alam nyo bakit? Malakas ang istorya ni Alice Guo. Malakas ang kwento pagdating sa hearing. Maraming nanonood. Ngayon, idadivert na naman nila. Di umano. O tuloy. Mayor Alice Guo, dapat nga daw ipakita ni Ontiveros ang kanyang tapang at patunayang hindi siya kasabwat ng gobyerno ni BBM sa mga maanumalyang pagnanakaw di umano sa kaba ng bayan. Yan. Aba. Palaban na si Mayor Guo. Karapatan nga naman daw ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninanakaw ng administrasyon ito. Yan. I suppose ni Mayor Alice Guo. Isa pa. Ma-interrupt ko lang si Rovin. Kung kayo ay Pilipino, hindi nyo nanakawan ng kaba ng bayan. Kung kayo ay pro-Pilipino, hindi nyo pag-iinteresan yung kaba ng bayan. Ito nga inaakasuhan na Chinese pero minamahal ng mga taga-lugar niya. Sige, mag-survey kayo doon sa lugar niya. Tanong mo pangalan niyan. Maganda ang reputasyon. Samantalang itong mga bakulaw na ito, di ba? Pilipino nga kayo. Ano ginagawa nyo? Inuubos nyo. Binubagsak nyo ang mga Pilipino. Saan? Sa pamamagitan ng... sabi ni Aling Marie, alam nyo na yan. All due respect, Senator Risa Ontiveros, I hope you will do the same investigation like what you did to me on the controversial BICAM GAA blank entries para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. Pera po ng taong bayan ng pinag-uusapan dyan. Sa aking issue ng citizenship ko lang po at mga alleged connections sa Pogo. Diba? Pero halos balatan niyo ako ng buhay sa Senado. Tama. Na parang nagnakaw ako ng pera sa... Diba? Ang binabanat sa kanya, alleged ka, konektado siya sa Pogo. Hindi naman napapatunayan pa. Pero yung reputasyon niya sa Senado, sa Kamara, ganun ang ginawa nila. Tapos sasabihin nito mga dorobo sa Kamara, fake news. Kung ano lang nakikita ng vlogger sa mga ginagawa niyo, paano kayo mag-interview, ganun ang tingin sa inyo ng mga tao at sambayang Pilipino. Kaya wag niyo sasabihin fake news yung mga tao, yung mga vlogger. Totoo naman, di ba? Pag hindi yes or no, ipapaset in contempt ng mga kasama nyo. Totoo sa totoo. Ayun nakikita. Tapos pag kayo nagtanong, kahit hindi related sa mga tanong, nagpa-parlor ka na ba? Fake news yun? Nak ng tipaklong. Tuloy. Gobyerno, ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo at patunayang hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni BBM sa maanumalyang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman ng katotohanan dahil pera at buwis ng taong bayan ang ninanakaw nila. Manindigan po kayo sa kasinungalingan. Di ba po sa inyo na nanggaling? Galit kayo sa sinungaling. Gaya nga ng sinabi ni Risa Ontiveros na wala daw siyang nakitang blanco sa BICAM report. Pero may mga senador at kongres... Dali ka ngayon. Diyan pa lang, nadali ka ngayon ng isang vlogger. Tapos sasabihin niyo fake news? Yan kinukuha sa mga balita. Nire-reactionan. Diba ang sabi niyo, wala kayo nakitang blanco? Mamaya pagdating dito sa yung isang magaling na kimbulot, abangan mo kung ano yung sasabihin niya.
Tapos sasabihin mo walang bra. Naman, te, wag naman ganun. Alam na namin ang totoo at kulay ng damit. Tuloy. Resista na umami na mayroong BICAM report na blanco. Maging ang kanyang kaalyadong si Representative Raul Manuel ay umamin din. So ibig sabihin talaga, sinungaling si Risa Ontiveros. Kagatin kaya niya at sunggaban ang hamon ni Mayor Alice Guo na imbestigahan din ang BICAM report na blanco. Yun lang, kung talagang pro-Filipino si Risa Ontiveros. Mukhang hindi. Mukhang titiklop itong si Ontiveros. This time, dito tayo kay Mayor Alice Guo. At itong Shelo Magno, abay may binabalak na naman na idamay si Vice President Sara. Bakit idadamay si VP Sara sa papanagutin sa mga budget ngayon na nangyayari? Gayong siya nga mismo ang nag-expose ng katiwalian at korupsyon na kung sino ba talaga gumahawak ng budget ng Pilipinas. Nanghihikayat pa sila na sumama daw sa January 31 sa EDSA Shrine. Naku, Shelo Magno, kakaunti lang kayong pupunta dyan. Dinamin niyo si VP Sara. Majority yan. Kung kay BBM lamang at kay Romualdez ang inyong gagawing pagpapatalsik, marami talagang sasama dyan. Totoo. Sira ulo ka talaga. Nagkakalat na si Shelo Monggo. Ang sabi niya, ito na ang pinakahintay niyong poster dahil kailangan daw kasama ang Congress sa picture, hindi lang sa statement. Sabi niya, reject ang lahat ng klase ng korupsyon. Kitang-kita yan sa January 31. Huwag na huwag kayong magpapabudol sa isang Shelo Monggo na leftist. Tama. Dahil ito ay gumagawa lang ito ng sarili niyang pangalan para makabalik sa gobyerno. Isa rin po itong dating magna na nasa gobyerno kaya natanggal. Lumakad kayo sa mga sarili nyong grupo kasama yung mga leftist. Ang gagawin yung drama, mag-aayuda kayo sa EDSA para dumami yung tao. Shelo Monggo, hindi po totoo yung sinasabi mo na for the people. For your own goal lang naman talaga ang ginagawa mo. Kaya yung mga magpupunta sa EDSA kasama si Shelo Monggo ay mga mangmang na walang alam sa mga ginagawa ni Shelo Monggo. Yan mga Shelo kasama. Monggo, Yan mga kasama, baka mabudol kayo ha. Wag na wag ho kayong pupunta sa 31. Pag hinikayat kayo nito para maka pro Duterte, wag ho kayong pupunta. Mabubudol kayo. At ito, ililiwanagin lang natin, meron tayong nabalitaan. So, yung sinasabi natin na lineup ng PDP na binabanggit ko, suportahan nyo yun. Naku, meron akong tatapyasin. Yung doktor na binabanggit ko na magaling, mukhang sumanib ata sa mga kaliwa-kanan na hindi marunong magtimbang. Naku. Wag nyo na muna sigurong isama ito si Doc Willie Ong. Hayaan na muna natin siya kasi gusto niya. Akala natin independent siya. Hindi naman natin pwedeng isama yan dahil may kasamang mga left and right. Baka masira yung lineup. Kung sakaling lumusot yan, baka maging problema pa yan. So, wag na muna natin isama si Doc Willie Ong sa listahan ha. Baka kayo ay mabudol. Doc Willie Ong, pasensya na ha. Baka hindi naman namin kayo sinisira. Ang ganda ng hangarin na sana namin sa iyo Lagi kitang pinopromote Kaso ang problema, nakapunta ka sa kabilang kalye. Hindi naman maganda ho yun. Kung sakaling manalo ka, mamamangka ka na ng dalawang kalye niyan. Mahirap ho yun. Kaya mas mabuti, panalo mo na lang yan. At least, hindi ka na namin endorso. Kung manalo ka man, di masaya ka,
Okay, kung matalo ka man, di masaya yung mga mga kalaban mo. Eh, sayang. Ang ganda pa naman sana ng gusto namin sa'yo. Kaso nga lang, nagdesisyon ka na eh. Hindi ka naman namin mapipilit na sumanib kay Tatay Digong. Eh, kulang pa naman ang listahan ni Tatay Digong. Eh, pero, sorry Oh, yan lang, nabanggit ko lang kasi pumanig sa kaliwang kalye, kaya hindi natin pwedeng endorso. Pasensya na ho Oh, iulitin ko, i-X na po natin yung isang doktor. O, ipasok na lang natin si Richard Mata. Yun lang Eh kung si Richard Mata sumanib sa kaliwang kalye ulit, babaklasin ulit natin yan. Diba? Basta solid PDP line at yung mga party list si Tatay Digong. All goods na po tayo dyan. Tuloy. Hindi mo kami maloloko. Sinakyan mo lang naman yung mga issue. Kaya may mga Duterte na minsan ay nakikiayon sa'yo. Totoo. At may mga loyalistang galit na galit sa'yo. Pero ang totoo, Shelo Munggo, isa ka namang lip test na dilawan na gumagawa lang ng pangalan at sumasakay sa lahat ng isyu na nangyayari sa gobyerno. Kaya yung mga pupunta sa EDSA ngayong January 31 kasama si Sheila Munggo ay mga mangmang. Yung magpapahikayat kay Sheila Munggo, kasama doon sa mga sinasabi niyang laban sa korupsyon, laban sa gobyerno, impeach BP Sara, ay mga mangmang na magpapaloko lang kay Sheila Munggo. Yan. Yan ang ulit natin mga kasama Wag ho kayong pupunta dyan sa rally sa katapusan. Dahil ito, nabalita na. Ito pala yung rally ng mga left, right. Interpol, papayag mag-aresto sa bansa. Bakit? Interpol, papayagang mag-aresto sa bansa. Wala na ba tayong pakinabang yung mga batas natin dito, kaya ibang bansa na ang aresto? Panibagong issue, panibagong istorya, panibagong pantakip, panibagong panonoorin ng taong bayan, pero parang malabo sa malabo dahil ayaw nga ng mga kababayan natin na arestuhin at pumasok ditong ICC. Diba? Ano ang sinabi mo nung una? Ayaw mo ng ICC, tapos ngayon gusto mo na. Dahil nasisita na kayo, nalalaman ng taong bayan kung ano yung nangyayari sa pondo. At yung budget ngayon, nagka-problema pa daw, di umano. Ikaw na bahala. Ate Alice, pakikwento nga. How do you take this po? Ito bang mga pahayag ni Bersamin at saka po ni Remulla kontra sa pahayag ni Pangulong Marcos na ang ICC ay banta sa soberanya ng ating bansa? Ako, tingin ko may dalawang bahagi kasi yung statement. Una, political position. Ito nga, hindi na kami babalik sa ICC, ayaw namin yung ICC. And pangalawa, legal position. Tandaan natin, abogado pareho yung nagsalita niyan, si Chief Justice Bersamin at si dating si DOJ Secretary na abogado rin naman. Kaya, two-part yan. Yung political statement, doon namin nakikita na posibleng magkatalo, pero consistent pa rin naman. Kaya, parating na daw ako ng Federation. Itong statement nila, ay consistent in some way kasi hindi naman nila sinabi na makikipag-cooperate siya sa ICC ng buong buo Diba? Ang sabi lang nila, on limited matters of concern. Kaya, limited lang, hindi naman lahat Kaya nakikita ko, una, pag pumasok ang warrant of arrest mula sa ICC, posibleng ibigay ito through the Interpol at makakarating ito sa Pilipinas. Ayun. Another part would be any other document or any other issuance from the court, such as participation of victims, participation of witnesses, participation of defendants. At kung sakasakaling si Senator Bato de la Rosa ay maging defendant dito, tandaan natin, sitting official siya. Kaya may excuse list ba yan sa Senado? Attorney?
Attorney, we're losing you po. Yes po, continue po. Oo. Okay, yun. So yun, two parts yan talaga. So it's a political statement and legal statement. Tingin ko, nag-nitpick, kumbaga parang, mukhang hindi consistent. Pero alam nyo, kung overall, ang tingin ng mga Duterte ay tumaliwas si Marcos doon sa kasunduan nila na protektahan hanggang dulo ang mga Duterte. Diyan sila nagkakatalo. Okay. Ay, ibig sabihin, ito na yung palabas nyo. Diyan nagkakamali. Walang isang salita, ano? Oh, 'di ba? Politika talaga ang labas nito. Dahil nung una ayaw ngayon malakas pa rin. At may mga hangarin kung sino ka po ngayon. Sila pa rin o kamag-anak pa rin ang umupo. Aba, sabi ni Aling Mariam. Pero ang tanong dito, papayagan ba ng taong bayan? Yun lang ang isang katanungan eh. Hindi naman kayo kini-question, pero nagtatanong ang ating kababayan. Yan ang mga bagay-bagay na pinasok nila para mapatakpan ang BICAM daw. Sabi ni Aling Josepina, tatakpan nyo lang yung BICAM issue eh. Diba? Andiyan na naman kayo, meron pa kayong pakwela. Ayan ang sabi niya. Tignan natin kung matatakpan yung BICAM na yan. Ang usapin dito ngayon, umamin na rin eh. Pero pahiya dito si yung Tiberos eh. Kasi nung una, sa unang video napahiya siya. Doon sa slide na binanggit doon na wala raw blanco. Pero dito may pag-amin eh. Inamin na mismo nito eh. Sino ito eh? Pasok na natin. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si John Fernandez. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na... Tignan niyo yung reaction. Tignan niyo yung reaction kung paano. Parang kinakabahan na si ate. Yung mga ng BICAM i-ratify ng pinag. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Pwede ba yun? Baka tukoy na kung sino yung gumawa ng fill in the blank. Pero yung ganyan, sasabihin nyo tukoy na at okay na bago pirmahan. Wow! Kwento nyo lang sa mga mag-anak yung unggoy para maniwala sa inyo. Pero yung sasabihin nyo sa taong bayan, naku, no. Tulisado kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay corrections sa pondo batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero lahat daw decided na. Anomalya ba ang tawag dyan? Sabi ni Aling Maria. Anomalya ba ang tawag dyan? Lahat ba decided na? Aling Maria, magaling ang tumbok mo hindi ko alam bakit nakakapagsalita to ng ganito eh. Akala niya siguro grade 3 yung sinasabihan niya. Hindi niya alam. Alam na ng mga kababayan natin yung mga bantot nila. Naku, Diyos mio, Marimaro. Ano nangyari sa Pilipinas? Ubus na kung ubos. Tanong ng media kay Kimbo. Consider typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga kapal. There are some na typographical error. Woo! Kita niyo yung sagot niya? There are some. Tinanong doon kung typographical error ba yung mga blank. There are some. Wow! Typographical error? Blanco? Anak ng bugyo. Ganito, mag-isip talaga. Kahit buko na. Sige pa rin. Ganun pa rin talaga ang gusto nila. Ay, nako. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Yes. I-allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga. Yes. Yes.
And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya git niya, it is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang Ewan ko sa iyo, ate. Kahit nasukol na kayo, sige pa rin kayo na sige. ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal. Diba? Anak ng tipaklong. Tapos ngayon, meron ka lang... Saan mo nakuha yung mga sagot na yan? Tinuro na ba yan ni Professor? Tignan natin kung ano istorya dito. Bakit naman minamadali daw? Ano sabi ni Castro Suspect House Leadership behind delay? Nako, ito na, mag-aaway na yung ano. Kung sino yung boss niya, mukhang mag-aaway na silang dalawa. Dahil baka daw, suspect niya, yung mga leadership ang merong nasa likod nito para ma-delay yung impeachment kay Bibi Sara. Tanong natin, siya mismo sasalita dito. Pasok. Sa speech ninyo, nabanggit nyo nga na parang it's been a while na tapos hindi umuusan. So, sa tingin nyo ang kailangan, you were saying something na kailangan na ng power ng tao. Oo. Yes, oo. Talagang talagang ang sabi nga natin mukhang na-hostage na yung 3 complaints doon sa Office ni Secretary General. Talagang hindi naman siyempre kasalanan niya ni Secretary General, no. Baka yan din ay merong direksyon mula sa leadership ng House of Representatives. Kaya sabi nga namin, inspirasyon ang People Power event, no, yung EDSA uprising na magamit na ito ng mamamayan para ma-push ang Kongreso na gawin niya yung kanyang mandato, yung gawin niya yung kanyang tungkulin dito sa impeachment process, no? So kasi parang napakatagal na, no, merong sinasabing nagpapadelay yung fourth impeachment daw, pero wala naman ako nararamdamang gano'n, naman na nanggagaling sa majority. Kaya talagang ito ay isang tulak para ma-push talaga itong impeachment complaint. Nainip na ang mamamayan. Nagkakaroon ng malaking kasama po ba kayo? Yes, oo. Pinaghahandaan ng iba't ibang mga multisectoral organization na pinamunuan ng tama na, no, yung taong bayan laban sa mga magnanakaw at abuso. Magkakaroon ng sama-samang pag-ilo sa Liwasang Bonifacio. Tayo po ay dadalo doon. Ito ay dadaluhan ng mga maninimba, no, mga... Ate, bakit hindi mo tanongin yung amo mo? Tsaka kung sila kaupo. Bakit lagi si BP Sara? Kitang-kita naman, pati BICAM, sinabi mo na may blanco. Bakit tinutumbok mo pa rin si BP Sara? Takot pa rin kayo. Tapos ngayon sisisihin mo yung amo mo na sila ay nasa likod para ma-delay yung impeachment. Ano to? Taktika na naman para naman mapanood kayo at ma-divert na naman yung usapin? Alam na namin, ate. Huwag nyo nang lokohin ang ating kababayan. Tapos, people power na sinasabi. Naku, dyan nga nilangaw kayo Magpi-people power pa kayo sa... Ano ba yan, ate? Sige, tuloy. Religious groups sa church, mga estudyante, mga teachers, siyempre. Pati mga estudyante nadadamay, Yun na nga, no? Kabilang doon yung issue ng impeachment dahil doon sa 3K, yung 3K, no, yung corruption at kawalang pananagutan. How do you feel na coming from different groups po kayo ngayon na nagsama-sama? Well, natutuwa ako, no, sa ating mga kababayan na talagang yung kanilang pagsasama-sama, yung pagkakaisa nila para makuha talaga yung hustisya, no? Pagkakaisa para sa hustisya, pagkakaisa para talagang panagutin yung may yung merong abuso sa kapangyarihan, pag-abuso doon sa ibinigay na kapangyarihan ng mamamayan sa isang katulad ni BP Sara, no, na talagang nakita naman sa mga pagdinig na talagang umabuso sa kanyang kapangyarihan. Kita nyo, sa kagustuhan nyo mapabagsak si BP Sara, lalo bumabango ang pangalan ni BP Sara. Nagkakabiligtad daw sitwasyon Dahil ang tuwid, ang tama ay inaangat, ang mali ay binabagsak. Sa kagagawan nyo, puro paninira
ang ginagawa nyo, ngayon kayo sira sa taong bayan. Pansin nyo ba mga kasama? Survey tayo. Ano sa tingin nyo? Ito ho ba ay isang pakulo at mananalo pa ba ito? Paano kung hindi na? Saan naabutin ito? I-type nyo dyan sa comment section. Kayo ho ang magdesisyon. Kayo ho ang humusga kung ano mangyayari dito sa taga-bundok na ito kung matapos ang eleksyon. Kasi wala na ho tumakbo na pagka-senador. Wala namang pangalan, tatakbo ko pagka-senador. Dapat tinakbo mo barangay chairwoman. Doon maaari meron pa, sabi ni Aling Jessica. Chairwoman, sapat na. Oo. Ganun lang yung kasimple. Growing your dream business tapusin lang natin yung ads, mga kasama. doesn't have to be a struggle with the right tool like Odoo. How do you feel kung na kayo umabot na sa parang umuusad? Siyempre, it doesn't fill us with confidence po, no? Sa dito patas na dapat within 10 session days, isasama sa order of business yung kung merong magsampa ng impeachment complaint. Pero hindi pa ito nangyayari. So, medyo nakababahala na pwedeng ibaliwala ng Kongreso yung nakasad sa Constitution natin. Tsaka, kaya gumalaw kami sa ganitong mga bitusan, mga gawain, para mapaigting na habang kasabay namin humihingi ng pananagutan sa Kongreso dahil sa panukutin ng budget, kasama rin yung kapabayaan nila sa tungkulin nila na gampanan yung impeachment process. Kung kahalaga na magkaroon po ng ganitong parang pagsasama-sama, pagkikipagpili ng various things para finally maikuha yung impeachment. Siguro po siguro yung kahalagahan, tsaka ako nga nabigla ho ako na parang nung recount ko lang po yung this year na yung first group of complainants, nag-usap ako ano pa yung pwedeng mangyari. Tapos nalaman na lang kami na inibita kami sa isang sa iba-ibang mga kitusan, iba-ibang pagkikilos para against impeachment. So lumalabas talaga na kahit hindi namin sila kasama sa grupo, maraming iba-ibang grupo na nakikita na mali-mali talaga yung mga ginawa ni VP Sara. Yung pagbanta ng... Ito niya, puro kay VP Sara talaga, no? Pero ang sinusunod nila, yung korupsyon ng bayan. Yun ang sabi kanina sa video Pero ang tumbok nila kay VP Sara. Huwag nyo na ho kami lokohin. Kung bahala kayo kung anong gusto nyo. Punta kayo sa EDSA at sama nyo yung mga sinasabi ni Castro. Titignan natin kung ilan lang ho kayo doon sa mga nagpunta doon sa peaceful rally ng INC. Pagkukumparahin natin, kung marami kayo, di good for you. Kung makita natin nakakarampot kayo, ano kaya pakiramdam nyo? Kaya mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin. O kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka mahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.